my beloved Boss Mike Cervera. Ngayon mga kababayan, balikan naman natin tong pinagkakaguluhan ng mga tanga. Ito, next natin, mga kababayan. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, baka naman. Oo, isang like naman, isang share, isang subscribe. Pwede na ako. Bago natin umpisan, masaya tong susunod. Total, naglabasan naman na to. Sa totoo lang, mga kababayan, ayaw kong talakayin to. Kaya lang, maraming nagsasabi, bigyan ko ng reaksyon to. Dahil nung mga nakaraan, mga kababayan, sinasabi ko, ay gumigewang-gewang to. Sa mga hindi pa nakapanood ng buong video, panoorin nyo. Tandaan nyo, ito, biglang huminto, saglit, sa pagbablog to. Ngayon mga kababayan, totoo, binanatan niya si Sara at ang hindi natin matanggap, bakit si Pangulo dinamay mo? Diba? Yun lang naman yan. Bawat salita kahit pasabihin mo na gumewang ka, bumalansi ka, gumitna ka, teka muna, para sa amin na mga loyalista, hindi maganda yan. Nakakalimutan yata ni Tunying, mga kababayan, na dati kang nakadikit, First Lady, Pangulo. Ano sabi nung isang vlogger? Tunying naman, bakit naman ganun? Yung salita mo na yan, pinupulot na rin ngayon ng mga kabilang istasyon. Diba? Eto na, mga kababayan. Panoorin nyo na to. I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Yun po yung sinasabi natin. Ito lang mga kababayan, liliwanagin ko lang. Gustong ipahamak nito si Pangulo. Tandaan nyo si Pangulo ay meron silang pagkakaiba. May separation ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ni Pangulo kahit presidente yan, meron niyang limitasyon na hindi niya naiintindihan. Unang-una, hindi pwedeng pakialaman ni Pangulong Bongbong yung Kongreso, yung Senado. Gusto yata ma-impeach si Pangulo. Pag pinakialaman, sinaklawan ni Pangulong Bongbong ang Kongreso at Senado, impeachable yan. Taberna, boss, amo. Oo. Teka muna, bakit ganyan nagsasalita ka ng ganyan? Oo, binanatan mo si Sara kung ano-ano sinabi mo. Okay, totoo yun. Pero teka muna, kung meron ka argumento at nalalaman sa mga katiwalian ng mga nasa Kongreso at Senado, ipakita mo yan, ipasa mo sa DOJ. Sila lang ang merong kapangyarihan para imbestigahan. Hindi si Pangulo yan. Hindi trabaho ni Pangulo na mag-imbestiga. Meron DOJ. Barangay nyo. Presinto. Ganon. Di ba mga kababayan?
dapat doon ka pumunta. Huwag mong isama. Sino? Si Pangulo. Sa kung ano yung pinaglalaban mo. Di ba? O, so ngayon, eto. Eto, mga kababayan. Maraming mga ano rito. Iba-iba ang opinion, pananaw. Di ba? Ang aking opinion dito, kung galit ka, kung kani-kanino, abay, wag mo lang idamay si Pangulo. Walang kinalaman dyan si Pangulo. Ano ba ang ano rito? Ano ba ang pinaghuhugutan mo? Hindi namin magets na mga kasama nyo sa pakikipaglaban para sa gobyernong ito. Totoo, punahin natin. Totoo naman mga kababayan. Punahin natin ang mga katiwalian sa gobyerno. Pero teka, Tunying, Taberna, dapat nung nagsalita ka, may resibo ka. Tulad ng mga panawagan at sinasabi at opinyon ng maraming mga Pilipino. Kasi sinabi ko rin naman kahapon, may resibo ka ba? Diba? May resibo ka ba? Kasi ang hirap niyan. Nagsalita ka ng walang resibo tapos dinamay mo si Pangulo. Sinabi mo pa na ano? Kinukonsinti ni Pangulo. Putik na yan kung alam nyo lang mga kababayan. Ito, totoo to. Alam nyo ba na unang nagagalit sa katiwalian? Ha? Balita, chismis pa lang nagagalit na. Wala pang resibo. Nagagalit na, kinukompronta na. Ang bawat namumuno ng sangay ng gobyerno. Si First Lady, galit na galit dyan. Oh, hindi nyo alam, no? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Oh, di ba? Ayan, ito mga kababayan. Kung nabalitaan ninyo, mukhang hindi naman masyadong napansin ng mga vlogger at mga media. Nando doon sa bilyonaryo. Yung secretary ng DICT, mga kababayan, sinabon ni First Lady. Alam nyo ba yan? Hindi nyo alam na. Sinabon mga kababayan. Chismis pa lang yun, wala pang patunay ha. Chismis pa lang yun. Nagagalit ang First Lady. Bakit may ganyang issue? Kumukulimbat ka raw ng pera sa gobyerno. Diba mga kababayan? Kaya alam nyo, eto, parang gusto ko na uli kay First Lady, dapat siya na lang tumakbo sa susunod na pagkapangulo. Diba? Diba? Oh. So, balikan natin. Etong si Taberna. Taberna, nasaan resibo? Pakita mo. Kasi hanggang ngayon, ilang araw na, wala ka pang sagot dito. Baka naman meron na. Meron na bang sagot dito? Ha? Meron na. Paki-comment naman kung sumagot na. Dahil yung mga tao, iba-iba na pananaw. Tapos meron pang mga sumasawsaw na mga bobo. Sabi, hindi naman, pag pinanood nyo yung video, binanatan din naman si Sarah. Kaya nga, totoo naman. Okay, walang problema. Pero binanatan si Pangulo. Yun ang punto rito. Kaya mga kababayan, yung mga naku, mahihina ulo niyan. Nagets nyo ba? Oo, walang question sa pagbanat mo kay Sarah. Totoo yun. Pero teka, bakit binanatan mo si Pangulo? Yun ang question. Kaya sabi ko kahapon, gumigewang, di ba? Okay. Di ba? Wag niyo. Sabi hindi ka raw pinapanood. Okay, mga kababayan, Naku si Chris Ulo. Nandyan na. So mga kababayan, abay mahaba na pala yung live ko.
Kaya mga kababayan, hanapin nyo kay Taberna yung resibo ha. Mag-vlog yan. Kung kayo supporter o follower niyan o subscriber niyan, baka naman pakiusap natin. Taberna, maglabas ka na daw ng resibo kasi si Pangulo dinadamay mo. Diba? Alam natin na hindi panig, kundi kaanib ng kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, mahal na mahal natin yan, mga kababayan. Diba? Pero, tulad natin, Katoliko, pagka may mali, syempre teka muna, sabihin natin, opinion natin. Diba, mga kababayan? Ganun lang yun. Muli, ako po ang inyong lingkod, walang boses. Maraming salamat sa pagtsatsaga, sa panonood, kahit hindi maayos at basag ang boses ko. Maraming salamat po muli sa inyo. Ulitin ko, mga kababayan. Lagi po nating mahalin nating ating kapwa. Lagi po nating ipagdasal yung ating bansa. Dahil maraming demonyo dyan at mga tanga. Tandaan nyo, ang mga tanga mahirap kalaban yan. Lalo na yung mga mangmang. Kasi pakiramdam nila, sila yung laging tama. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Severa.